Kabanata 871. Dad, ngunit nagulat si Brad. Hindi tulad ng ibang matatanda sa pamilya Shear na nakatuon lamang sa makukuhang pakinabang, bilang ama ay hindi niya kayang palampasin ang pananakit ni Leon kay Cynthia. Sapat na, hindi mapipilit ang pag-ibig. Kung buo na ang loob ni Leon na umalis, hayaan na natin siya. Mariing pagputol ni Benedict sa kanya. Alam niyang ang Synth-Ion Group ang tanging sandigan ni Leon at inilaan nito ang napakaraming panahon at pagod dito. Ang pag-aalay nito na ibigay ito ng walang hinihinging kapalit ay patunay na talagang desidido na itong umalis. Kung ganoon nga, wala nang saysay na pilitin pa siya ng pamilya Shear na manatili. Ngunit hindi pa rin makapagpasya si Brad. Nauunawaan niyang tama ang kanyang ama, ngunit lumagpas na sa hangganan ang ginawa ni Leon at hindi niya maintindihan kung bakit hindi ito parurusahan. Sinabi ng sapat na, utang na loob natin sa kanya ang paglunas niya sa iyong ina. Dito na magtatapos ang lahat at isasaalang-alang na lang natin kung paano siya babayaran ng tama. Mahinahong sabi ni Benedict. Lagi siyang kalmado at maingat mag-isip. Iniligtas ni Leon ang kanyang asawa noon, at kung parurusahan niya ito ngayon dahil sa pag-alis nito, magiging katulad na lang siya ni Albert na gumanti sa kabutihan ng kalupitan. Dahil si Benedict ang pinuno ng pamilya, sunod-sunod na umatras ang iba mula sa entablado nang makita ang kanyang pasya. Maraming salamat, Elder Shear, sabi ni Leon nang may pagtanaw ng utang na loob. Huwag mo akong pasalamatan, Leon, bayad na ang utang namin sa iyo. Mula ngayon, wala nang kinalaman ng pamilya Shear sa iyo. Mag-ingat ka, tara na, sabi ni Benedict. Napahiya ang pamilya Shear dahil sa pagpapawalang bisa ni Leon sa pagpapakasal sa harap ng maraming tao, na tila ginawa silang katatawanan. Ayaw na nilang manatili pa kaya inuna na ni Benedict ang kanyang pamilya at naglakad palayo. Malungkot na tumingin si Cynthia kay Leon bago sumunod, na umaasang balang araw ay babalik ito sa kanya kahit alam niyang wala na itong maipapangako pa. Pinanood na lamang ni Leon ang paglisan ng pamilya Shear na puno ng pait at pagtanggap sa nangyari. Sa tabi niya, umiiyak si Luisa. Leon, sinabi mong kaya mong buhayin muli si Iris. Totoo ba iyon? Humahagulgul niyang tanong habang pilit na nilalabanan ang sakit sa kanyang puso. Ibinubuhos na niya ang lahat ng pag-asa kay Leon at hindi na ito sinisisi sa mga nakaraan. Huwag kang mag-alala Luisa, gigisingin ko siya, mariing sagot ni Leon. Sige, Leon, si Iris na ang unahin natin ngayon. Umalis na tayo agad, nagmamadaling sabi ni Ariel. Tumango si Leon at binuhat si Iris, sabay baba ng hagdan kasama sina Ariel at Luisa. Aalis agad, huwag kang mangarap. Sa sandaling iyon, may narinig silang pangungutya at biglang lumitaw si Harold kasama ang kanyang mga tauhan. Harold Lo, ano ang kailangan mo? Nagdilim ang mukha ni Leon at bumigat ang kanyang pakiramdam. Napakadamdamin mo talaga Leon Wolf. Hindi naman talaga ako sumang-ayon na mapang-asawa mo si Cynthia Shear, at mukhang naawa sa amin ang tadhana. Nauna pa si Iris na humadlang bago pa man ako makagawa ng paraan upang sirain ang pagpapakasal ninyo. Malakas na tumawa si Harold. Nakabuo na siya ng alyansa kasama ang ilang pamilya, kabilang na ang pamilya Fields upang pabagsakin sina Leon at ang pamilya Shear. Subalit ang pamilya Shear ay makapangyarihan at matatag, kaya kung magkagyera ay walang sino man ang makatitiyak kung sino ang mananaig. Laking tuwa ni Harold nang mabalitaan niyang pumanaw si Iris at itinigil ni Leon ang seremonya na naging dahilan ng pagkagalit ng pamilya Shear. Tila pabor sa kanya ang lahat ng pangyayari at ngayong wala na ang tulong ng pamilya Shear ay magiging napakadali na lamang para sa kanya na pabagsakin si Leon. Ano ang gusto mo Harold? Nakakunot ang noo na muling tanong ni Leon. Sa tingin mo ano? Paulit-ulit mong sinisira ang aming mga plano. Ngayon na ang katapusan mo. Ihahatid kita sa impyerno upang makapiling mo na rin si Iris Young. Nakangising sabi ni Harold. Ikaw, sa tingin ko ay hindi mo kaya. Umismid si Leon. Hindi na siya ang Leon na dati na lamang na lumulunok ng kahihiyan kapag inaapi. Kahit wala na ang tulong ng pamilya Shear ay hindi siya madaling mapapabagsak ni Harold. Haha, sinasabi mong hindi ko kaya. Anong katatawanan Leon Wolf? Kung hindi ka tinulungan ni Benedict sa mansyon ng pamilya Young noon ay matagal ka ng patay. Ngayong tuluyan ka ng itinakwil ng pamilya Shear,
tingnan natin kung sino pa ang magliligtas sa iyo. Pangungot siya ni Harold habang puno ng paghamak na nakatingin kay Leon. Huwag kang masyadong mayabang, Harold Lowe. Sa sandaling iyon ay biglang tumalon si Vincent sa entablado kasama ang kanyang mga tauhan upang harapin si Harold. Bilang hari ng Hilaga kilala ka sa buong lungsod, ngunit patuloy ka pa ring nang aapi ng mas bata sa iyo. Magkaroon ka naman ng kahihiyan. Vincent Paul, ipagtatanggol mo ba si Leon? Nanliit ang mga mata ni Harold. Alam niyang malapit si Leon sa pamilya Paul, ngunit dahil nawala na ang lahat ng pag-aari nito ay hindi niya inakala na darating pa rin si Vincent upang tulungan ito. Tama ang sinabi ko, maraming beses na kaming tinulungan ni Leon at hindi mo siya magagalaw hanggat may hininga pa ako. Sigaw ni Vincent. Sige, tandaan mo na ikaw ang humiling nito. Matagal na kitang gustong alisin sa daan. Subukan natin. Alam niyang nasa kalahating Panginoon lamang si Vincent, at kung dati pa ay magdadalawang isip pa siya. Ngunit dahil narating na niya ang mas mataas na antas ay alam niyang madali na lamang para sa kanya na talunin ito. Tama na ang usapan, Harold. Subukan na natin. Malamig na sabi ni Vincent habang inipon ang kanyang lakas sa kanyang palad bilang paghahanda. Alamin mo ang iyong lugar. Kung gusto mong mamatay, uparin ko ang hiling mo. Pangungot siya ni Harold sabay ibinato ang suntok sa bilis ng kidlat. Subukan mo. Hinarap ni Vincent ang atake ng buong lakas. Nagkagulo ang mga miyembro ng ibang pamilya. Tapos na ang lahat. Siguradong patay na si Vincent Paul. Nabalitaan kong narating na ng hari ng Hilaga ang Panginoon ilang araw na ang nakalipas. Si Vincent Paul ay nasa kalahating Panginoon lamang. Siguradong naghahanap siya ng kamatayan sa paghamon kay Harold Lowe. Oo, sa loob lamang ng ilang sandali ay wawasakin na siya ni Harold. Bumantong hininga ang madla at tinitigan si Vincent na may pagkaawa. Malaki ang agwat ng kalahating Panginoon sa Panginoon, kaya walang sinuman ang naniwalang makakaligtas si Vincent kung walang himala. Kampante rin si Harold na siya ang mananaig at tinitigan si Vincent na tila isang manika lamang. Bam! Sa harap ng lahat, nagtagpo ang mga kamao ni na Vincent at Harold na may kasamang nakabibinging tunog. Nanatili sa pwesto si Vincent habang napilitang umatras si Harold, kumulo ang dugo nito at muntik nang magsuka ng dugo. Paano nangyari iyon? Napasinghap ang lahat sa hindi paniniwala sa kanilang nakita. Hindi lang nabigo si Harold na talunin si Vincent, kundi mas mahina pa rin pala ito kumpara sa lalaki at mahirap para sa kanila itong paniwalaan. Ang hindi nila alam ay narating na rin ni Vincent ang Panginoon sa tulong ni Leon noong nakaraang 2 araw. Kahit na pareho na sila ng antas ng lakas, minaliit ni Harold ang kalaban at naging dehado dahil hindi niya inilabas ang buo niyang lakas sa unang atake. Maingat at laging handa si Leon. Inalok niyang tulungan si Vincent na maabot ang ganitong antas upang maiwasan ang posibleng ganti ni Harold. Gaya ng napatunayan, tama ang kanyang ginawa. Vincent, narating mo na rin ang Panginoon. Mahusay mo itong itinago. Nagulat si Harold nang mapagtanto ang nangyari. Akala niya ay hangal si Vincent sa paghamon sa mas malakas dito, ngunit laking gulat niya sa naging resulta. Kaya naman pala, sino ang mag-aakala na pareho na silang nasa ganitong antas? Tunay na karapat-dapat ang dalawang pinakamakapangyarihan sa kanila. Oo, naliwanagan ang lahat habang ang mga matatandang mandirigma mula sa karaniwang pamilya ay nakatingin na may halong inggit. Ang Panginoon ang ikalawang malaking hakbang sa buhay ng sinumang nagsasanay ng sining ng pakikipaglaban, at ito ang pangarap ng lahat. Hindi mabilang na mga mandirigma sa nakatatandang henerasyon ang nagpakahirap sa buong buhay nila, ngunit hindi pa rin narating ang ganitong antas, samantalang sina Vincent at Harold ay parehong nagtagumpay na marating ito sa murang edad, puno ng inggit ang nararamdaman ng iba. Vincent, dati ka lamang ay nasa kalahating Panginoon pa lamang. Paano ka biglang naging Panginoon? Paano mo iyon nagawa? Nagdilim ang mukha ni Harold habang puno ng pagkalitong nagtanong. Matagal na silang magkaaway, kaya kilalang kilala niya si Vincent at sigurado siyang hindi nito mararating ang ganitong antas kung walang mahabang panahon ng pagsasanay. Si Harold mismo ay nagkaroon lamang ng pagkakataong makatawid sa hadlang ng kanyang pagsasanay ng hindi inaasahan, at hindi niya maunawaan kung paano nagawa rin ito ni Vincent. Alamin mo na si Leon ang tumulong sa akin upang marating ang Panginoon.
Mahinahong sabi ni Vincent. Agad na nagkagulo ang buong paligid. Ano, kaya ni Leon na tulungan ang mga mandirigma na marating ang Panginoon? Paano naging posible iyon? Napasinghap ang ibang pamilya at nawalan ng tikas sa gulat. Ang mga Panginoon ay itinuturing na pinakamalalakas na mandirigma at ang pagkakaroon lamang ng isa ay sapat na upang itaas ang antas ng kanilang pamilya. Iilan lamang ang mga Panginoon sa buong lungsod ng Springfield na patunay kung gaano sila kadalang, at hindi ka panipaniwala ang balitang may kakayahan si Leon na tulungan ang iba na marating ito. Labis na nabigla ang madla. Para sa ilang karaniwang pamilya, aabutin pa ng ilang henerasyon ng pagsisikap at maaaring hindi pa rin sila magkaroon ng isang Panginoon, at para naman sa mga nakatatanda sa malalaking pamilya, ang marating ang Panginoon ang kanilang pangarap habang buhay. Lahat sila ay naiinggit kina Vincent at Harold sa narating nila at hindi inakala na ang susi sa tagumpay na iyon ay nasa harap na pala nila. Kung nagawang tulungan ni Leon si Vincent, kaya rin niyang tulungan ang iba. Ang ganitong kaisipan ay nagpabigla sa lahat ng mga nakatatandang mandirigma at tinitigan nila si Leon na puno ng pag-asa. Bukod sa ibang pamilya, ang apat na malalaking pamilya maliban na lamang sa pamilya Shear na umalis na ay labis na nagulat. Lumawak ang paningin ni Melvin sa nakita. Mula nang magkasakit si Albert, naging dehado ang pamilya Young dahil siya lamang ang tanging Panginoon sa kanila. Walang duda na naiiwan na ang pamilya Young kumpara sa iba pang tatlong malalaking pamilya, at labis itong ikinababahala niya. Ngunit sa kakayahan ni Leon na lumikha ng mga Panginoon, makakaakyat muli ang pamilya Young sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Sa kasamaang palad, matagal na ang alitan ni Leon sa pamilya Young, at bukod pa rito, pinalayas nila si Iris. Kailangan pa ng himala upang pumayag si Leon na tulungan sila. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 875. Samantala, biglang tumayo si George mula sa kanyang upuan at namutla habang nakatingin kay Leon. Sumpain ka, Leon. Napakarami mong itinatagong kakayahan. Kaya mo palang lumikha ng Panginoon. Minaliit kita ng husto. Unti-unting nakabawi si George mula sa gulat at isang mahiwagang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Bukod sa pamilya Young, ang iba pang tatlong malalaking pamilya ay may tigdalawa o higit pang Panginoon at balanse ang kapangyarihan sa lungsod. Kung makukuha ng pamilya Collins ang tulong ni Leon upang lumikha pa ng ilang Panginoon, may hahawi nila ang ibang pamilya at sila na ang maghahari sa buong Springfield, at iyon ang pangarap ni George habang buhay. Sa panig naman ng pamilya Fields, Dad kaya pala niyang lumikha ng mga Panginoon. Halimaw siya, kailangan na natin siyang alisin agad habang maaga pa o tayo naman ang magdurusa sa hinaharap, sabi ni Morgan. Alam ko, mamamatay siya dito ngayon din, sabi ni Walter habang nanlilisik ang mga mata sa masamang balak. Hindi tulad ni na Melvin at George, itinuturing ng pamilya Fields na kaaway si Leon, at alam nilang hinding-hindi ito tutulong sa kanila, lalo na't sinubukan na silang pumatay dito. Habang lumalakas at lumalawak ang kakayahan ni Leon, lalo silang nagiging nasa panganib, kaya kailangan na itong tuluyang mapuksa. Sa entablado naman, lalong nagdilim ang mukha ni Harold. Nasa Panginoon na si Vincent at habang ito ang nagbabantay kay Leon, hinding-hindi niya ito magagapi ng mag-isa. Ngunit may dala siyang plano kaya agad siyang tumingin kay Daisy na parang may ipinapahiwatig. Nang matanggap ang hudyat, sinabi ni Daisy kay Melvin, Tio Melvin, panahon na upang kumilos tayo. Maaaring naitakwil na si Iris, ngunit kabilang pa rin siya sa atin at kapatid siya ni Royce. Namatay siya dahil kay Leon at kailangan natin siyang gantihan. Tama ka, dapat nang mamatay si Leon. Nanliit ang mga mata ni Melvin na puno ng panganib. Apo ito ng kanyang panganay na kapatid at kahit itinakwil na, dugo pa rin nila ito. Tumalon si Melvin patungo sa entablado upang harangan si Leon, kasunod ang ilang mga mandirigma. Elder Young, ano po ang ginagawa ninyo? Nagdilim ang mukha ni Leon. Hindi niya inakala na sila pa ang haharang sa kanya. Leon, ikaw ang dahilan kung bakit nawala si Iris. Pagbabayaran mo iyon, malamig na sabi ni Melvin. Lolo Melvin, nagkamali po ba kayo ng isip? Nasa bingit na ng kamatayan si Iris at kailangan niya ng tulong ni Leon.
Mali po ang ginagawa ninyo. Luisa, huwag kang maniwala sa kanya. Patay na si Iris at nakita nating lahat na dahil ito sa kanya. Kahit gaano pa siya kagaling, hindi niya kayang buhayin ang patay, sabi ni Melvin. Nakita niya ang lahat ng nangyari at maaaring naloko ni Leon si Luisa, ngunit hindi siya nito maloloko. Hindi niyo po sigurado iyon. Baka kaya nga niya itong buhayin muli, kagat ni Luisa sa kanyang labi. Kahit alam niyang maliit ang pag-asa, ayaw pa rin niyang mawalan ng tiwala. Baka, ang patay ay mananatiling patay at pagbabayaran niya ang pagkamatay ni Iris ngayon din. Masamang sigaw ni Melvin. Sa kabila ng tila pagiging makatarungan ng kanyang sinasabi, naghahanap lamang si Melvin ng dahilan upang atakihin si Leon. Dahil kaya ni Leon na tulungan ang mga mandirigma na malampasan ang hadlang sa kanilang pagsasanay, balak niyang hulihin ito at pilitin na lumikha ng mga Panginoon para sa pamilya Yang upang muling bumalik sa dating karangalan ang kanilang angkan. Ngunit, susubukan pa sana ni Luisa na sumagot ngunit pinutol ito ni Leon. Sapat na Luisa, ang pamilya Yang ay puro makasarili. Wala nang saysay na kausapin pa sila, sabi ni Leon na puno ng paghamak. Isinakripisyo ni Iris ang elegante group para sa kanila, ngunit sa huli ay pinalayas din siya sa pamilya. Isa sa mga dahilan kung bakit pinili ni Iris ang kamatayan ay ang labis na pagkadismaya sa pagtalikod ng sarili niyang pamilya sa kanya. Dahil dito, puno ng puot si Leon sa buong pamilya Yang, kasama na si Melvin. Paano mo nagagawang sabihin yan, Leon Wolf? Sa galit ay sumugod si Melvin upang dakpin si Leon. Umatras si Leon upang umiwas ngunit masyadong malakas si Melvin at kahit anong gawin niya ay laging nakasunod ito sa kanya. Ginoong Leon, ako na ang bahala. Sigaw ni Quinton at sumama sa kanyang mga tauhan patungo sa entablado. Sumenyas siya sa isang Panginoon mula sa pamilya Hunt upang harapin ang atake ni Melvin habang ang iba naman ay humarang sa pamilya Yang. Sumpain ka, Quinton Hunt. Sigurado ka bang nais mong kalabanan kami? Nagdilim ang mukha ni Melvin sa matinding galit. Paano kung oo? Kaibigan ko si Leon at sinumang magtatangkang manakit sa kanya ay kailangan munang dumaan sa amin. Sagot ni Quinton. Ang pamilya Hunt at Synth Ion Group ay magkakatuwang. Tinalikuran na ni Leon ang pamilya Shear at ibinalik na rin ang kumpanya. Walang panghabang buhay na alyansa sa pagitan ng mga pamilya, kundi ugnayan lamang para sa kapakinabangan. Kung ganoon, walang dahilan si Quinton na makialam pa. Harold, huwag mong subukang pag-awayin kami. Tinulungan ako ni Leon noon at kahit hindi na kami magkasosyo sa negosyo. Minsan ay nawala siya sa sarili dahil sa labis na pagmamadali sa pagsasanay at si Leon ang nagligtas sa kanya sa bingit ng kamatayan, tumulong pa upang marating niya ang antas ng mataas na dalubhasa. Hindi kailanman nakalimutan iyon ni Quinton kahit sa isang saglit. Sige. Iyan ang gusto ninyo. Hindi naman kabilang ang pamilya Hunt sa lungsod na ito, ngunit paulit-ulit kayong nakikialam sa aming sariling usapan. Napakayabang ninyo. Sa tingin nyo ba ay hindi namin kayo kayang pabagsakin? Tuturuan ko kayo ng leksyon ngayon. Tumawa si Harold. Taglay pa rin niya ang galit dahil napilitan siyang magbayad ng 130 milyon sa pamilya Hunt noong nakaraang mga araw, ngunit nagpasakop lamang siya noon dahil sa puwersa ni Vincent at ng pamilya Shear. Dahil tuluyan ng naghiwalay ng landas sina Leon at ang pamilya Shear, tila naghahanap na rin ng kamatayan si Quinton sa pagtatanggol dito. Buong-buo na ang hangarin ni Harold na gantihan ang pamilya Hunt. Magsalita ka pa kung kaya mo kaming talunin. Pangungot siya ni Quinton na hindi man lang natakot sa banta. Ganoon ba? Tingnan natin kung kaya ko nga. Ngumisi si Harold sabay lingon sa pamilya Fields at pamilya Collins. Matandang Fields, matandang Collins, panahon na upang tumigil na kayo sa panunood at umakyat na rin dito. Agad na inilunsad ni Walter ang mga mandirigma ng kanilang pamilya sa utos ni Harold. Sa kabilang banda, puno ng puot na tumitig si Anson kay Leon. Lolo, sumama na ang pamilya Fields. Dapat ay sumama na rin tayo. Pupunitin ko si Leon ng buong-buo ngayon para gantihan si Iris. Pagngit-ngit niyang sabi. Matagal na niyang minamahal si Iris at inakala na maaari na niya itong ligawan kapag nagpakasal na si Leon kay Cynthia. Ngunit labis siyang nagulat nang piliin ni Iris ang kamatayan alang-alang kay Leon.
Isinisisi niya kay Leon ang lahat at puno ng galit ang buong pagkatao niya rito. Huwag magmadali, hayaan muna nating maglaban sila. Tingnan muna natin ang mangyayari. Mahinahong sabi ni George habang nananatili sa pwesto. Nakakunot ang noo ni Harold nang makitang pamilya Fields lamang ang tumugon sa kanya. Nagkasundo na sila ng pamilya Fields at pamilya Collins na pabagsakin sina Leon at ang pamilya Shear, ngunit tumanggi ang pamilya Collins na makialam. Gayunpaman, isinama lamang niya ang pamilya Collins upang hadlangan ang pamilya Shear, at dahil wala na ang mga ito, sapat na ang pamilya Fields. Leon, mamamatay ka na ngayon. Swerte ka lamang noon. Tingnan natin kung paano ka makakatakas sa amin ngayon. Pinalibutan ni Melvin at ng pamilya Fields si Leon. May tulong si Leon kina Vincent at pamilya Hunt na sapat upang harapin sina Harold at Melvin, ngunit iba pag sumali ang pamilya Fields. Sumpain kayo, hindi talaga kayo titigil pamilya Fields. Bumigat ang pakiramdam ni Leon. Ang pamilya Fields ay isa sa 4 na malalaking pamilya na may malawak na ugnayan at saganang yaman, at mayroon silang hindi bababa sa 2 Panginoon at maraming kalahating Panginoon, at alam ni Leon na maliit na lamang ang pag-asang makakaligtas siya ng buhay. Namutla rin sina Vincent at Quinton. Malaki ang banta ng pagsali ng pamilya Fields at halos imposible na ang kanilang pagkapanalo. Ngunit tinulungan sila ni Leon noon at sa kabila ng mapanganib na kalagayan, wala silang balak na iwanan ito. Vincent Paul, Quinton Hunt, sigurado na kayong naghahanap ng kamatayan. Kukunin ko na ang mga buhay ninyo dahil sa pagsuporta ninyo kay Leon. Mayabang na tawa ni Harold. Matagal na nilang kaaway si Vincent at nagkaroon na rin ng alitan kay Quinton dahil sa pure energy pills, kaya layunin niyang gamitin ang pamilya Fields upang lipulin silang lahat bilang ganti sa pagsuwi sa kanya. Tama na ang usapan, hari ng hilaga. Patayin na natin si Leon. Nanliit ang mga mata ni Walter at sumugod kay Leon sa bilis ng kidlat. Dati ay may suporta si Leon mula sa pamilya Shear kaya hindi siya naglakas loob na saktan ito dahil sa takot sa kanila. Ngunit ngayong tinalikuran na ito ng pamilya Shear, wala na siyang dapat ikatakot at bilang isang Panginoon, para na lamang itong pagdurog sa langgam para sa kanya na patayin si Leon. Leon, ako na ang baalang humarang sa kanila. Tumakas ka. Nagdilim ang mukha ni Vincent sabay harap kay Walter upang pigilan ang pag-atake nito kay Leon. Vincent, Paul, ako ang kalaban mo. Ngumisi si Harold habang hinaharangan ang suntok ni Vincent. Sa kabilang banda, ang Panginoon ng pamilya Hunt ay nagmadaling tumulong kay Leon ngunit hinarang siya ni Melvin. Leon Wolf, mamatay ka na. Masamang ngisi ni Walter habang ibinubuhos ang kanyang lakas patungo kay Leon. Tapos na ang lahat. Mamamatay na si Leon. Oo, nakakalungkot naman. Nagsisimula pa lamang siyang sumikat bilang bagong pag-asa ng henerasyon, ngunit ganito na agad ang magiging wakas niya. Bumantong hininga ang madla, at may mga nasisiyahan sa nangyayari, habang ang iba naman ay may pagkaawang nakatingin kay Leon. Isa si Walter sa pinakamalalakas na mandirigma ng kanyang panahon, at dahil sa malaking agwat ng kanilang lakas. Lahat sila, pati na rin si Leon, ay nag-aakalang tiyak na itong mamamatay habang mahusay na hinaharangan ni Walter ang lahat ng posibleng ikinagagalaw niya. Sa akala niyang huli na ang lahat, may biglang bumaba mula sa itaas at tumayo sa harap ni Leon upang harangin ang nakamamatay na atake ni Walter. Bam! Wala nang iba kundi si George Collins. George Collins. Nagulat si Leon na tumulong ito sa kanya, at hindi lang siya, pati na rin ang pamilya Collins, lalo na si Anson, ay nagulat. Nakipag-alyansa ang pamilya Collins kina Harold at pamilya Fields, at akala ng lahat ay sasamantalahin ito ni George upang tuluyang paksain si Leon, ngunit sa halip ay iniligtas pa niya ito, isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Anong nangyayari? Akala ko ay kalaban din ng pamilya Collins si Leon. Bakit siya tinutulungan ni Elder Collins? Labis na nagulat ang lahat at hindi maunawaan kung bakit ginagawa ito ni George. George, ano ang ibig sabihin nito? Nakabawi na si Walter sa gulat at mariing nagtanong. Wala naman, Walter. Sa tingin ko ay kahihiyan ng pananakit sa mas bata gamit ang napakaraming bilang, at hindi ko na kayang manood lamang habang ginagawa ninyo yun. Tila makatarungang sabi ni George. Hayop ka. Walang katotohanan iyan. Sigaw ni Walter.
Sinubukan ng pamilya Collins na pigilan si Leon noong nagsisimula pa lamang ang Synth-Ion Group, kaya walang hiya na inakusahan pa nila ang iba ng pananakit sa kapwa. Elder Collins, huwag kang magbiro. Nagkasundo tayo na pabagsakin sina Leon at ang pamilya Shear. Masama na nga at hindi ka tumutulong, bakit ikaw pa ang kumakampi kay Leon? Sabi ni Harold. Hindi ako nagbibiro, iba na ang panahon ngayon. Nagbago na ang isip ko at nagpasya akong ipaglaban si Leon. Bawal ba iyon? Buo ang loob na sagot ni George. Hayop ka, walang iyakang taksil. Sabay na nanira sina Walter at Harold. Dahil laging magkakalaban ang mga pamilya sa lungsod ng Springfield, walang alyansang panghabang buhay. Kahit nagulat sila sa paglipat ng panig ni George, alam nilang may kani-kanya silang sariling layunin, kaya wala na silang magagawa pa. Elder Collins, bakit niyo po ako tinutulungan? Nagpakalma si Leon at nagtanong. Hindi siya musmos at alam niyang hindi dahil sa katarungan lang ito ginawa ni George nang itaya pa nito ang alitan kina Harold at pamilya Fields. Gusto ko lang mag-alok sa iyo ng isang kasunduan. Gusto mo bang marinig? Ngumiti si George. Anong kasunduan? Nag-uusisa na tanong ni Leon. Sinabi ni Vincent Paul na ikaw ang tumulong sa kanya upang marating ang Panginoon. Kung papayag kang lumikha ng isang Panginoon para sa pamilya Collins, tinitiyak ko na walang makakagalaw sa iyo dito. Hindi niya alam kung paano nagawa iyon ni Leon, ngunit ang tanging bagay na sigurado siya. Kabanata 900. Hindi naman sakam si George at isa lamang ang hinihiling niyang lumikha si Leon para sa kanila. Kapag nagawa iyon, magkakaroon na ng 3 Panginoon ang pamilya Collins at mahahawi na nila ang ibang pamilya, at malapit na silang maghari sa buong lungsod ng Springfield. Sige. Nangangako akong gagawin ko iyon. Nag-alangan sandali si Leon bago tumugon. Mayroon pa siyang 7 pure energy pills na natitira, at base sa naging karanasan nila ni Vincent, kaya pa niyang gawing Panginoon ang 2 pang tao. Dahil isa lamang ang hinihingi ni George, makatarungan ang kapalit nito, at dahil nasa matinding panganib siya ngayon, kailangan niya ang tulong ng pamilya Collins. Nauunawaan ni Leon na wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang pumayag. Haha, sigurado akong magiging maganda ang ugnayan nating dalawa. Malakas na tumawa si George. Kahit may mga naging alitan noon ang pamilya Collins kay Leon, lahat iyon ay nagugat lamang sa hindi pagkakaunawaan nina Leon at Anson, at hindi naman naging dahilan upang nais nilang paksain ito. Dahil humiwalay na si Leon sa pamilya Shear, wala na itong banta sa kanila kaya wala na silang dahilan upang ituloy ang laban. Sa halip, kung tutulungan siya ni George, hindi lamang sila magkakaroon ng Panginoon, maayos pa nila ang dating gusot sa pagitan nila, isang bagay na makabubuti sa kanila sa huli. George Collins, napakatuso mong matanda. Galit na tumawa si Walter. Salamat. Sa huli, lahat tayo ay kumikilos para sa sariling kapakinabangan. Kayo nga ni Harold ay nambibiktima rin ng mas bata para sa inyong sariling interes, kaya sino ka para humusga sa akin? Ngumisi si George. Sige, tingnan natin kung kaya mo talagang protektahan ang batang iyan. Sa galit ay biglang sumugod si Walter patungo kay Leon. Sinabi ko na sa iyo Walter, walang makakahawak kay Leon Wolf hanggat narito ako. Ngumisi si George sabay harang sa atake nito. Magkakasunod na malalakas na kalabog. Habang nagtutunggali sina Walter at George, naglalaban na rin sina Harold, Vincent at ang iba pa. Nakalamang sana sina Harold at pamilya Fields kanina, ngunit ngayon ay nagbalik na sa pantay na antas ang lakas ng magkabilang panig. Wala pang nananaig sa ngayon at malinaw na hindi agad matatapos ang laban. Tatupa rin ko ang aking pangako. Oo naman, sagot ni George habang ibinubuhos ang buong lakas upang harangin ang lahat ng atake na nakatuon kay Leon. Gustuhin man ni Walter na habulin pa si Leon, pilit siyang pinipigilan ni George. Bumaba na si Leon mula sa entablado, binuhat si Iris at umalis kasama sina Luisa at Ariel.